Tama ang nabasa mo sa title. Hindi to clickbait. And if you love Philippine basketball in general, kailangan mo marinig to. Pag-uusapan natin ngayon ang Stone Age PBA. No, hindi Stone Age yung actual game, but the business side of it. Pero di ko na kayo kailangan tanungin pa dahil obvious naman na napag-iiwanan na tayo ng mga kapitbahay natin sa Asia. Kaya kahit ang mga pinakamagagaling na young talents natin sa Pilipinas, pinipili pa maglaro sa Taiwan Super League, sa B-League, or sa KBL. At mas naging grabe pa ngayon kasi kahit yung mga current professional basketball players natin na naglalaro sa PBA, pinipili na rin lumipat ng KBL, ng B-League. At soon, baka meron na rin sa Taiwan. At nangyayari to dahil sa napakalumang sistema ng PBA. Yung salary cap ng PBA, yan na yung salary cap ng early 2000s at yung mga pwedeng kitain ng mga rookies, kayang-kaya nilang kitain sa ligang labas. Isa pang problema dito ay merong mayaman na team at merong hindi ganong kayaman na team. At kahit saang liga naman, merong ganon at walang masama doon. Pero bakit kahit yung mga hindi ganong kayaman na team sa B-League or sa KBL nakakapag-hire ng mga quality Asian imports katulad nila Dwight Ramos or sa KBL sila Kevin Kiambao, di ba? Nangyayari to kasi hindi lang sila basta-basta umaasa ng budget sa corporate, nakakagawa rin sila ng pera mismo sa liga. At yan ay nangyayari both sa KBL at sa B-League. At grabe yung global publicity nila ngayon. Sobrang grabe. Naalala ko nung teenager ako, kahit yung PBA, grabe rin yung naging global publicity ng PBA noon. Kasi pinapalabas ang PBA sa ESPN. At sa pagkakaalala ko, kahit sa Star Sports Asia. Kaya katulad nila Carl Tamayo, nila Kevin Kiambao, nila Kai Soto, na may pangarap na maging, maglaro sa NBA or sa Europe, pinipili nilang maglaro sa KBL or sa B-League dahil nga sa publicity. At grabe kahit yung KBL naalala ko, last year, pinapunta nila, inisponsoran nila si Kevin Kiambao para magpunta ng Amerika para mag-pursue ng kanyang NBA Summer League dream. At sa PBA, karamihan ng team, madamot, walang gagawa nun. Walang i-sponsor sa star player nila para mag-pursue ng kanilang mga pangarap sa ibang bansa. At recently nga, ito, si Coach Yeng, sa interview niya sa Let It Fly podcast, nagpahayag na siya ng kanyang pananaw sa lumang sistema ng PBA. Panoorin natin. The teams make money. Yeah. You have to change the business model. Yep. So, players going abroad, taking the better salaries is a symptom of the PBA not able to adapt like a B-League, like a KBL, like a Taiwan, the P1 or Taiwanese league. And Indonesia is getting better. There's Middle East teams that are forming pro leagues. Yep. And for sure, they can pay more money. Do you think that the PBA is aware of that and is like, hey, we need to change things? I don't know. Okay, I don't know if I think they're aware. They're good. I mean, they're smart people. Okay, but I just don't know why we want to keep playing under the status quo. Yeah. Okay. Yeah. Our salary cap for players has been the salary cap 10 years ago. I don't know. Over 10 years. I don't know. For Right. several years. Kaya yun mga tol, super late na talaga ang PBA. Wala na tayong time para sa mga small steps. Kailangan natin ngayon major move from the PBA board. Or may iiwan na tayo kahit na mga Southeast Asian neighbors natin.